Hello, welcome sa channel na ito. Sa araw na ito, ako ay magbabahagi sa inyo ng paraan kung paano natin masolve yung circuit na merong transistor na nakakabit dito. Ating tingnan ang itong screen na ito. Ayan. So DC transistor circuits. Yan yung topic natin. So makikita mo na yung nakalagay dyan ay BJT. So, bipolar junction transistor. So, this is BJT. Bipolar junction transistor. By the way, dalawang klase ng transistor meron tayo. So, isa ito. At yung pangalawa is yung tinatawag nating FET o field effect. Okay, field effect transistor. So, hindi muna natin pag-aaralan yan, yung field effect. Dito muna tayo sa BJT. At yung BJT natin, meron siyang dalawang uri. Okay, dalawang klase. So, yung una is yun pong tinatawag nating NPN. Ito yung tinatawag nating NPN type. So, yung NPN type, makikita natin dito, yan yung arrangement ng kanyang device sa loob. Yung N side ay doon nakakabit yung collector, no? Yung collector at saka yung emitter doon sa N type, no? N part niya. At yung base naman ay nandun sa P. Kaya NPN type siya. At kung i-represent natin ito ng circuit diagram, ito yon. Yan. So, makikita natin na yung arrow dito sa emitter ay palabas. So, yan yung representation ng NPN type circuit diagram. At ito naman, yan. This one is the PNP type. So, mapapansin mo rin, no? Kung yung collector natin nakabit sa P at yung emitter sa P din. Siyempre yung base sa N siya nakakabit. So ito yung circuit diagram ng PNP type. Makikita mo na yung arrow ay as compared doon sa NPN, palabas siya dito, papasok sa loob. So yun yon. Now, let me show this to you. So, meron ako ritong circuit diagram ng transistor yan. So, sa tingin nyo, anong klaseng transistor ito? Okay, so yan ay NPN type. This is an NPN type. Okay, base doon sa description ng circuit diagram. So, mag-assign tayo ng mga current. So, nilagay na dito yung collector current. Yan yung collector current natin. So, dumadaan siya sa terminal ng collector. Pasok. Okay? At ito naman, yung base current. Dumadaan din dun sa terminal ng base. Lahat papasok yung sa collector at saka sa base. Yung pagdating sa emitter, palabas na siya. Kasi NPN type siya. So, this is the emitter current. So, knowing that, pagkaalam natin na ganyan, pwede tayong mag-set up actually ng relationship sa mga currents. Gagamitin natin yung Kirchhoff's current law. So, makikita mo na si base current at saka si collector current ay parehas papasok. At si emitter current ay palabas. Kaya nga, pwede tayo magkaroon ng ganitong equation. That the emitter current is equals to the base current plus the collector current. So, yan yung relationship niya. So, by the way, yung ating collector current ay pwede nating i-relate siya sa emitter current at saka sa base current. So, yung relationship niya ng IC
sa emitter current is actually equal to alpha IE or the emitter current. So mag-multiply ka ng alpha sa emitter current. Okay, ang tawag natin nito is common base current gain. So yan yung tawag natin sa alpha, common base current gain. Yan yung tawag natin sa alpha. So, sige. Lagyan natin dito ng common base current gain. So, ngayon, yung ating collector ay nirelate din natin sa sa base current. Multiply din natin ito ng beta, itong base current natin. Okay, so ang tawag naman ng beta na yan is common emitter. Common emitter. Okay, current gain. Okay, current gain. This is your beta. Okay, so lahat ng itong alpha at saka beta is actually, ang tawag natin dito ay characteristic properties, no? So, ibig sabihin, nakaka-apekto siya doon sa relationship niya, no? Doon sa mga currents. Now, most likely, itong common base current na alpha, ang value nito ay 0.98 to 0.999. Okay, yan yung common base current gain values. Whereas itong common emitter, yung beta natin, ang range nito ay 50 to 1,000. Now, alam na natin to, since alam na natin tong relationship na yan, gusto nating i-substitute dito sa equation na ito, itong dalawa, yan sa equation na yan, mas makakakuha pa tayo ng relationship na magagamit natin. So, isa dyan yung relationship na yung ating emitter current ay equals doon sa 1 plus common emitter current gain. 1 plus beta. Okay, multiply natin to sa base current. At hindi lang yon, pati yung relationship ng common base current at saka ng common emitter current gain. Ito yung mga gain na ito. We can have this relationship also. The common emitter current gain is equals to the alpha, okay, the common base current gain, all over 1 minus alpha. Okay? So, yan yung relationship. So, magagamit natin ito sa ating pag-solve ng circuit natin na mayroong BJT transistor. So, yun na. Bali, tingnan natin ito. I-try natin i-solve ito. No? Ang sabi dito ay find. Okay, hanapin natin yung IB, yung IC, at saka CPO. Hanapin natin yan. So, ito yung circuit natin. So, makikita mo na meron kang transistor, BJT transistor, at yan ay NPN. Okay? Dahil sa arrow. So, paano maghanap niyan? Yun nga, meron tayong rito, input at saka output. So, ginawa natin itong loop, no? Maglo-loop tayo dyan kasi mag-apply tayo ng Kirchhoff's voltage law. So, gawin natin. Okay? So, sa Kirchhoff's voltage law sa input, Kirchhoff's voltage law dyan. So, makikita mo na kung pag ganun yung direction, so you have here negative 4. Since ang current pa ganyan, so this will be plus, minus. Okay, so that is plus 200 kilo ohms. And 200 kilo ohms converted to ohms, that is times 10 to the third ohms. Multiplied ito ng current IB or the base current. Tapos dito naman, yan, ito, yan, BBE. So, yung
VBE ay kasama doon sa voltage natin. So plus, that will be, since positive doon, so this is plus B sub BE equals 0. So according to the problem, this circuit system is in active mode. Okay? Yung BJT natin ay nag-operate siya sa tatlong uri ng mode. Ano yan? Are those, number 1, yung tinatawag nating active, number 2, cut off, number 3, ito ay saturation. Yan yung mga mode niya. So, sinabi rito na yung ating transistor is in active mode. Ibig sabihin, yung BBE natin, pag naka-active mode ka, yung B sub BE mo is equivalent to 0.7 volts. Okay? 0.7 volts. Kaya, kung meron kang equation na ganyan, so, pwede mo nang i-simplify, no? Okay, sinusulat ko. Pwede mo nang i-simplify. Plus 200 times 10 to the 3 IB, or the base current, plus BBE value is 0.7 volts equals 0. So, sa ganyan equation, isang unknown na lang, makukuha kaagad natin yung unknown. So, ang unknown na natin ngayon is the base current. So, anong value ni base current ngayon? So, that will be equal to, so 4 tsaka 0.7, no? 4 plus 0.7. So, that is negative 3.3. So, negative 3.3, dito sa kaliwa, lipat mo sa kanan, it will become positive 3.3 divided by yung 200 times 10 to the third power. Yan yung denominator natin. So, 3.3 divided by 200 times to the third power, it will give us 1.65 times 10 to the negative 5 ampere. So yung 1.65 times 10 to the negative ampere natin, ay i-convert natin ito sa mas microampere. So we will have an IB result of 1.65 times 10 to the fifth negative 5 ampere. This is 1 ampere. Kakancel yung ampere. Tapos, meron tayong 1 million dito for microampere, no? So, it will just give us 16.5 microampere. So, yan na yung sagot natin. Yan. Yan. 16.5 microampere. Yan yung sa base current natin. Pinapahanap yan eh. So, isa pa yung IC, yung current sa collector. Meron tayong relationship, di ba, ng IC at saka IB. So, gagamitin natin yan. So, let us use this equation that the collector current is equals to beta times the base current. So, alam naman natin yung dito sa given ay binigay din yung value ng base current. Yan, no? So, that is 50. So, ang gawin natin, substitute lang natin to solve for I sub C. So, I sub C, base, ang tawag rin yung beta na 50. So, yung base current natin is 16.5 microampere. Multiply mo lang. 16.5 microampere. So, yung collector current natin is just simply 16.5 times 50. So, it will give us 825 microampere. So, yan yung value ng collector current natin.
solve na yung dalawang current dito, yung I sub B tsaka I sub C. Hanapin na lang natin yung B sub O. Ito. Okay, hanapin natin yan. Pwede naman ulit tayo mag-Kirchhoff's voltage law sa output. Kirchhoff's voltage law. Kung makikita natin, ito yan. So, meron kang 6 volts, may BO ka, at saka meron kang voltage dito sa 100 ohms. So, pwede na tayong gumawa ng loop, no? So, yung 6 volt muna, clockwise direction. So, 6 muna, yan ay positive 6. At yung BO is also a voltage, so that is minus B sub O. And then, yung 100 ohms yung voltage dyan, yung polarity niya is this one is positive, ito negative. So, yan ay negative, that is 100 ohms times the current there. Ang kuryente doon is collector current, I sub C, equals 0. So, kitang-kita naman na kayang-kayang makuha yung BO kasi yung IC, meron tayong value. We have 6 minus B sub O minus 100. So, yung IC is 825 microampere equals 0. So, negative B sub O equals, yan. So, you have negative 6 plus, okay, yung 100 times 825 microamperes. So, 5.34 volts. So, yan yung ano niya. Ito yung voltage niya. Nakuha na natin yung ating hinahanap. So, ito yung sample problem ng circuit na merong BJT o transistor. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. I hope na nakatulong ito sa inyong pag-aaral. No? Thank you.